Hello guys! Kumusta kayo? Andito ulit tayo sa ating playground, no? So ngayon ay tuwing pagdating ko dito, nagche-check ako ng bunga ng kalabasa, no? Yung kalabasang tanim natin dito kasi inaagapan na mapaasawahan yung mga bulaklak na babae o yung may mga buko, no? Yung may mga bunga. So dapat ay mapaasawahan. So sa ngayon kasi guys, noong mga unang araw na nagsimula na mamunga, may mga bunga siya, kaso wala namang mga lalaki na bulaklak, wala tayong magamit, no? So wala tayong mapagkukunan ng yung pinaka-pollens niya, no? So yung bulaklak kasi na babae, yung mayroong buko, ay kailangan siya nangangailangan siya ng pollens. Yung pollens, yun yung nagkukumpleto dun sa reproduction ng puno ng kalabasa, no? So para magkaroon siya ng production, yung bunga niya ay kailangan nating masalina ng pollens. So yung pollens guys, unang-una, pag hindi pa siya ganun ka nade-discover ng mga bees, no, ng mga bubuyog, kasi number one sa mga animals or like insects, ano ba yung bees? Part ba siya ng insects? So yun kasi yung number one na nagdi-distribute ng pollens, no? Or sometimes ang iba naman yan ay hangin. Pero ito kasi sa bulaklak ng kalabasa, mahirap siya na masalina ng pollen sa pamamagitan ng hangin. So kailangan talaga ay bees. So in the first place, pag ang puno ng kalabasa ay wala pa siyang bulaklak na lalaki, so meaning wala tayong pollens na mapagkukunan. So yung mga bulaklak na babae ay masasayang. So hindi siya mabubuo, no? Kaya karaniwan ang ginagawa, ang iba ay kinukuha na lang, pinipitas na lang para at least mapakinabangan, ginugulay. So hinahalo sa mga sinabawan. So nagugulay kasi siya guys yung mga bunga, no? So yan. So halimbawa nito, itong buko na to, hindi ko to na paasawahan, no? Pero nabuo siya. Tataktak na yung kanyang pinakabulaklak. Ito na yung pinakabulaklak niya, oh, no? So nabuo ito sa pamamagitan ng pollination through bees, kasi nabuo siya. So, ibig sabihin, nasalinan ito ng pollens galing sa male na bulaklak ng isang bubuyog at isinalin siya dito, no? Kasi yun talaga yung gawain ng mga bees, no, ng mga bubuyog. Sometimes nagsisip sila ng mga nectars, di ba, sa mga halaman, yung mga bulaklak. Yun yung ginagawa nila. Sa kalabasa, nag-ano din sila ng mga nectars, pero dun sa mga nguso nila, hindi nila alam na may mga pollens na nakadikit. So yung pollens na nakadikit dun sa mga nguso nila, mapupunta din siya dun sa bulaklak din ng babae na kalabasa. So magsisip din sila dun ng nectar, hindi nila alam na salina na sila ng pollens. So yung pollens na yon, yun yung magiging way para sa reproduction. Bubuo dun sa reproductive ng bulaklak na babae, yung may buko. So siya yung parang magsi-circulate para mabuo yung bunga, no? So yun yung pamamaraan ng pollination. At ang unang-una, kapag hindi pa ganun kadami yung bulaklak, especially yung mga lalaki na bulaklak, at kung may mga iilan ng bulaklak na lalaki, no? So hindi pa yan basta-basta madidiscover ng mga bees. So tao talaga ang gagawa or magta-transfer ng pollens dun sa mga buko ng kalabasa. So ngayon, papakita ko sa inyo ito, no? Ito, bulaklak na. May buko yan. Female ito. Kasi ito yung buko nasa ilalim. Diba, no? So yan, ang ginawa ko, ito yung male na bulaklak. Makikita nyo, yung gitna niya yan, no? Yung parang pinaka-penis niya. So siya yung ilalagay natin dun sa yung parang pinaka-corona dun sa loob. Yung pagsisiksikan ng itong male na ano bang tawag dito? So ito guys, no? Ito yan, yung pinaka-penis ng male na flower. Tapos siya yung isusuksok natin dun sa loob.
kung makikita nyo, yung loob na yan, oh, yung nakabuka. Kita nyo yan? So, dyan yung gitna na yan, dyan natin isusuksok yung bulaklak na lalaki. Itong kinuha natin, no? Susuksok natin yan. Kung makikita nyo yung pollens, oh. Ito yung pollens na sinasabi, no? So, ito, yan oh, yung dumikit na yan sa ano ng, yung kanyang pinakasanga, yung dilaw-dilaw na yan. Yan yung pollens na tinatawag. Ayan oh, makikita nyo dyan sa pinaka ano ng male na lalaki, yung parang powderized, no? Yung parang powder na yan. Ayan oh, yung dumikit dyan sa green na yan. At yan dyan sa pinaka male penis niya, no? Yung pinaka penis niya, makikita nyo may mga powder. Yan yung pollens na tinatawag. So, once na yan kapag dumikit sa mga nguso ng bees, didikit siya dito sa mga nguso, sisip-sip siya na dito, at pupunta din sila dito sa mga female na bulaklak, may mga nectars din yan, so sip-sipin din nila. Sometimes yung mga pollens napupunta dyan. So, kaya malaki po ang papel ng mga bees pagdating sa ating mga halaman, especially dito sa kalabasa, no? So, ayan. Pag sa tao naman, ang ginagawa, ito yung ginagawa natin. Ito yung way ng pagtatransfer ng pollens. So, yung male penis ng kalabasa, yung nasa loob, tatanggalin lang yung bulaklak paikot, at siya naman yung itutusok natin dun sa ano ng female na bulaklak na babae. So, yan. So, ang bulaklak na babae na kalabasa ay yung mayroong buko. Ang male naman, yung wala siyang buko, bulaklak lang talaga siya, no? So, yan. Ito, oh, hindi to napasawahan, pero nabuo siya, no? Ayan guys, oh. Ayan. Ito, pinaasawahan natin yan. Nakikita nyo itong male. So, yun po yung purpose ng pollination, no? Hindi magkakaroon ng reproduction ng fruits, ng bunga ng isang halaman kung walang pollination. So, maganda, malaki ang papel ng mga bees sa pagpaparami ng mga bunga ng mga halaman, kasi sila yung nag-distribute ng pollens, no? Dun sa mga bulaklak ng mga plants. So, hindi lang naman yan sa kalabasa, kahit saang mga halaman yan, kahit yung mga mangga, no? So, may mga pollens yan. So, yung bees na sila yung may mga kalipad ng mas mataas, matatayog. So, sila yung nagdi-distribute ng mga pollens sa mga bulaklak na halaman. So, ayan guys, no? So, number one, the best na example na itong pagpapaasawa sa bulaklak ng kalabasa, no? So, ayan. So, sana may natutunan kayo, at yun po yung purpose nun ng ating pollination procedure, at naipakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, yun na. At yun lang guys, no? Thank you for watching, and see you on our future vlogs. Bye!